toxic anger. Ito po yung yung emosyong nararamdaman natin na nakakasama sa ibang tao. Hindi lamang sa ibang tao, nakakasama ito sa sarili natin. At hindi lamang po sa sarili natin. Kadalasan po nakakasama rin ito sa relasyon natin sa Panginoon. Paano ba natin mako-conquer ang galit sa ating mga puso? Manggagaling po tayo sa James 1 chapter 1 verses 19 to 20. But everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. For the anger of man does not achieve the righteousness of God. Maging mabilis kayong makinig muna kaysa magsalita. Maging maingat kayo sa pagsasalita ninyo at hindi kayo dapat agad-agad nagagalit. Kaya nga po sinasabi ng Ecclesiastes chapter 7 verse 9. Sabi dito, do not be eager in your heart to be angry. Huwag kayong ma-excite na magalit. Huwag kayong ma-excite na, eto na, magagalit na ako, eto na, gusto ko na ilabas ito. Huwag. Bakit? For anger resides in the bosom of fools. So if you let anger rule you, it will destroy your relationships and rob you of precious memories na sana po ini-enjoy natin ngayon. Eh wala, gusto nating magalit. Minsan po, ang galit natin, hindi natin pinag-iisipan. Kaya kaysa mag-respond po tayo ng maayos, meaning mapag-isipan po natin yung mga sasabihin natin, kung paano tayo sasagot, kung ano na anong lalabas sa bibig natin, ano nangyayari? Sumasabog na lang po tayo na parang dinamita. Bush! May pagsabog na ganyan. Bakit? Kasi nagre-react po tayo ng wala tayong pakundangan. Kung ganito po tayo palagi, ano pong mangyayari sa atin? Ang paligid po natin, ang atmosphere po ng paligid natin ay magiging atmosphere. 'Di ba? Makikilala po tayo bilang taong laging galit. Kaya lahat po ng tao sa paligid natin parang they're walking on eggshells. Maingat silang, "Huwag ka masyado malikot, magagalit 'yan. Huwag ka sumigaw, magagalit 'yan. Huwag mo sasabihin ito, magagalit 'yan." At talagang lahat po sila ay takot na lamang sa inyo. Minsan akala natin okay namang maging ganyan para may takot sila sa akin, para may paggalang sila sa akin. Pero yung takot pong ito ay may pang-judge. Ito po ay merong judgment sa inyo na hindi kayo nakikinig, na hindi po kayo merciful, na hindi po kayo gracious, at ayaw nating lumikha ng ganitong klaseng atmosphere. Kaya naman po kailangan nating pagsikapan na mapagtagumpayan po ang puot at galit sa atin pong damdamin.